Sa gilid ng lungsod, may isang baryong tila nakakalimutan ng mundo, Baryo San Telmo. Dito naninirahan ang mga tagong nilalang, nagsusuot ng balat ng tao tuwing araw, at naghuhubad ng anyo kapag gabi. Isa sa kanila si Mang Celso, dating sundalo, ngayon isa ng lasenggerong aswang. Sa tuwing hating gabi, siya'y naglalakad sa daan, lumulubog sa bote, sabay sa paglubog ng buwan. Hindi na siya kinatatakutan ng mga tao, hindi dahil ligtas siya, kundi dahil akala ng mga tao'y baliw lang siyang lasenggo. Ngunit ang totoo, siya ang dahilan ng mga pagkawala sa baryo. Isang gabi ng malakas na ulan, isang binatilyo ang muling nawala. Pangalawa na iyon ngayong linggo. Ang mga matatanda sa baryo'y nagsimulang magbulungan. Sa gitna ng liwanag ng kidlat, may isa sa kanila ang nagsalita. Panahon na para siya'y ihinto. Hindi alam ni Mang Celso, pinapanood na siya ng sariling angkan ng dilim, isang lihim na samahan ng mga aswang na sumusunod sa sinaunang batas. Ang hayop na hindi marunong kumontrol ay itinuturing na ligaw. At ang ligaw, ay dapat patayin. Sa isang masukal na kagubatan, malapit sa lawa ng San Isidro, nagtipon-tipon ang angkan. Pinuno nila si Matandang Alura, isang albina na may mga matang pula at balat na parang balat ng ahas. Wala nang disiplina si Celso, aniya. Nakikita ng mga tao ang ating pagkilos. Nagsisimula ng maghinala. Kapag nagsimulang bumalik ang mga mangkukulam, tayo'y lilito sa radar. Patayin na natin, sagot ni Duro, pinsan ni Celso at dating kasabwat sa digmaan. Isang gabi, habang lasing si Mang Celso sa gilid ng talahiban, biglang dumilim ang paligid. Tumigil ang hangin. Nawala ang ingay ng kuliglig. Ramdam niya ito, ang presensya ng sarili niyang angkan. Tatlong anino ang lumitaw, may mga kuko na parang pangil ng paniki. Lumapit ang una, si Duro, at sinabing, "Patawad, kapatid. Hindi ka na namin iligtas." Ngunit si Celso, kahit lasing, ay hindi basta-basta. Mula sa loob ng kanyang barong, hinugot niya ang sugpong bungo, isang matandang itak na pinatigas sa dugo ng 20 sanggol. Sumiklab ang laban sa gitna ng dilim. Si Celso'y lumipad, nag-anyong paniki, malaki, itim, at may ngipin na tila bakal. Ngunit kahit gaano siya katindi, tatlo silang kalaban, at lahat ay pamilyar sa kanyang galaw. Tinutukan siya ni Alura ng itim na alcaitran, isang lumang orasayon na naglalaman ng sumpang pumuputol sa kakayahang mag-anyong hayop. Tinamaan si Celso. Napahandusay siya sa putik, nanginginig, umaagos ang dugo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa tapos. Sa huling hininga, sumigaw siya. "Maaari niyong patayin ang laman ko, pero ang sumpa ko'y lalaganap." Tumawa si Alura. "Hindi na uso ang mga sumpa, Celso. Panahon na ng disiplina." Binaon ng sariling angkan ang mga kuko at itak sa kanyang katawan. Isa-isang pumutok ang kanyang mga ugat, tila sinasayang dugo sa lupa ng baryo. Ang katawan niya'y sinunog, at ang apoy itinapon sa ilog. Naging tahimik ang baryo pagkatapos noon. Ngunit isang buwan matapos ang pagkamatay ni Celso, nagsimulang magwala ang mga anak ng mga taga-baryo San Telmo. Nagkakaroon ng bangungot, naglalakad sa gabi ng nakapikit. At isa-isa, sila'y nawawala rin. Sabi nila, may sumumpa sa baryo, at hindi iyon basta sumpa ng aswang, kundi sumpa ng lasenggerong pinatay ng sarili niyang pamilya.